Sa isang baryo ay may mag-ina, sina Maria at Mara. Kung ihahalin tulad sila sa karaniwang magnanay, sila ay kakaiba. Mara, kumain ka na, pag-anyaya ni Maria sa kaniyang anak. Ngunit iling lamang ang natanggap nito mula kay Mara. Sinabing kumain ka na eh. At hindi pabiling ko sa iyo na tawagin mo kong nanay sa tuwing kinakausap kita. Pagalit na sambit nito kay Mara habang nakasabunot sa buhok ng bata. Hindi ko po magkakasigmarahin yan ay. Hindi naman po pagkain ng bulati at lupa. Tugon ni Mara na tila bahid ang iba't ibang emosyon. Niligpit ni Maria ang mga nakahain sa mesa habang si Mara ay nanginginig sa takot at gutom na nararamdaman. Kinagabihan, bumalik sa dating gawisin na Maria at Mara. Pag-awit ni Maria upang patulugin si Mara na tila bakas pa rin ang gutom. Dagdag pa ang takot na nararamdaman nito sa isang babae na palagi niyang nasisilayan sa tuwing pinatutulog siya ng kanyang ina. Ipinikit ni Mara ang kanyang mata upang maibsan ang takot na nararamdaman at sa ilang sandali ay ang pagtulog din ng kanyang ina. Tahimik pa ang gabi, ngunit kasabay ng mga huni ng iba't ibang bagay ay ang huni ng mahihinang yapak mula kay Mara. Takbo, Mara. Takbo, Mara. Sabay na bulong ni Mara at ng babaeng kanina lamang ay nasa paahan niya. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Sa pagkatakot ni Mara ay hindi niya nanamalayang siya pala ay nakahandusay sa sahig na naging dahilan kung bakit siya naabutan ni Maria. Sampal at sabunot ang naranasan ni Mara mula kay Maria. Maawa na po kayo. Nagmamakaawang iyak ni Mara kay Maria. Maawa? Naawa ba sila sa anak ko habang kinakalagkad? Sa bunot, sampal at ultimo'y paghahasa sa anak ko ay nagawa nila? Manginig-nginig na tugon ni Maria. Tama na po. Maawa na po kayo. Masakit po. Nanay! Nanay! Pag-alala ni Maria sa pagsigaw ni Mara habang siya ay minomolestya. Ilang sandali pa ay ipinasok ni Maria si Mara at itinali ito. Ipinatay nito ang ilaw at tanging kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Papalabas na sana ng kwarto si Maria, ngunit biglang namatay ang kandila. Sana'y di mo maliwang dating kong araw. Lumingon si Maria at doon ay nasilayan niya si Mara. Nakaupo sa uguyang upuan, umaawit. Lumapit ito kay Mara at kumandong na tila ba isang batang hinihele ang kanyang anak. Tama na, nanay. Ilang sandali pa ay ang pagdating ng mga pulisya kasama ang pamilya ni Yumi. Habang si Maria ay wala ng buhay na nakaupo sa uguyang upuan.